Magandang umaga na naman mga katoto, Pangga, kabisyo, mga nakikinig sa 99.9 ABS-GMA. So friend, may bago na naman tayong segment. Ano naman ba yan, friend? Para sa personality development natin, di mo ba alam yon? Oo, yung kwento tungkol sa personal, social at family life. Oo, bes. At ngayon pa lang ay meron na nag-submit sa atin ng storya. Ay, bet ko yan. Gusto ko nang marinig yan. Excited na rin siguro yung mga nakikinig sa atin. O siya, wag na natin silang bitinin pa at simulan na natin yung kwento. Narito na ang kwento ni Tricia Roses. Babaeng maganda ang balat. Ay, balat pala. Ay, charot lang pala, bes. Mag-aano pa pala tayo? Magtatanong pa tayo. Ano na naman niya itatanong mo, ha? Kinakabahan ako dyan sa mga tanungan na yan, ha? Ito ba para sa mga listeners natin? Oo, actually, ito mga tanong na to, ito yung mga paboritong tanungan ng mga kabataan ngayon. Like, na-fall na ba kayo? Naloko na ba kayo? Napagsabay na ba kayo? Mga ganun. Ay, mga hugot questions ba yan, friend? So, paano nga ititweet yun? They can use the hashtag Story of the Day, Tadhana. Oh my God, may nag-tweet na agad. Meron na. Ano? Ito. Bilis naman yan. Bilis. Hindi ko. At Adrian Curtis, yung mga ano daw, mga mapuputi daw manloloko. Ay, hindi yan totoo yung ex ko, mga itim. Kasi itim ni. Nung even 14 din? Oo. M ba yan? M ba yan? M siya nagsisimula. Wag na tayo mag-name drop pa. Sige. Gusto mo na ba start yung kwento? Yung ano natin? Dapat may hugot sauce na tayo dyan. Meron tayong hugot song. Actually, ni-request siya nung nag-send sa atin. Wala mong ano? Clue naman. Nanginahirap. Simula sa T. Wait. Alam ko na ata yan. Ay, wait. Wait lang. Sige na, bilisan mo na. Joke lang ka. Hindi mo. Ito, isa pang clue. Medyo familiar siya kasi nasa hashtag siya. Sorry. Hindi! Joke lang. Sorry. Hindi. Nasa hashtag siya. Hashtag... Ano ba yun? Hashtag natin. Hashtag Story of the Day, Tadhana. Ay, Tadhana! Favorite song ko yan. By ano ba yan? By Up Dharma Down. Okay. Favorite band ko yan, bes. So, ano to? May enjoy talaga to ng mga listener. Oo, I swear. Sige, start na natin. Play mo na natin the game. Ako nga pala si Tricia. Gusto ko lang i-share tong kwento ko. Tadhana. Simula nang nangyari sa akin ito, naniniwala na ako sa tadhana. Nasa klase na ako noon. Sobrang bored na ako. Sobrang bagal magsalita ng prof namin. Medyo antok na din ako. Hindi pa nagtitext si Boyfie. That's all for today. Class dismissed. Hi! Buti na lang. Maaga nag-dismiss si sir. Text ko na nga si Best Jen. Dahil ipapakilala na daw niya sa akin yung boyfriend niyang sobra daw gwapo. Hi, si Best talaga. Pero bago ako makalabas ng room, ay may nakita akong notebook sa ilalim ng desk ko. Mukha siyang diary. Binuksan ko. Diary nga! Sino naman kayang tao ang magda-diary pa sa panahon ngayon? Napatawa na lang ako sa isip ko. Ang corny naman kasi nitong taong to, kung sino man siya. Oo, alam kong invasion of privacy, pero binasa ko pa din nung nakasulat. Habang naglalakad ako pababa ng hagdan at binabasa yung diary nung kung sino man siya, may bumangga sa akin. Ay, sorry miss.
Hindi ko pinansin yung lalaki. Tuloy-tuloy pa din ako sa pagbabasa ng diary. Nalaman kong lalaki siya. Natawa ako lalo dahil lalaki? Nagda-diary pa? Sa pagbabasa ko, nalaman kong may girlfriend siya at namumroblema siya dahil doon. Dear Diary, hindi ko na alam kung paano sasabihin sa kanyang totoo. Hindi ko na alam kung paano magpakatotoo. Mahal ko sila parehas. Sobrang mahal ko sila. Hindi ako makapili. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Litong-lito na ako. Minsan gusto ko mag-suicide dahil dito. Hindi ko matanggap kung ano ako. Kung sino ako. Siguro napakagwapo nitong lalaking to. Nasa may kantin na ako nung nilapitan ako ni Best Jen. Trisha, dali! Andiyan na siya! Ipapakilala na kita sa boyfriend ko! Diyos ko, kilig na kilig naman po si ate girl. Matagal na kasi kami nagkakantuhan tungkol sa mga boyfriends namin. At parehas pa din namin silang di napapakilala sa isa't isa. Lumapit ako sa table nila. Ipinakilala niya sa akin yung lalaki. Babe, ito nga pala yung best friend ko, si Trisha. Bes, si JC nga pala. Ah, hello! Sabi ko, mukha namang may itsura. Pwede na. Pero wala yung focus ko sa boyfriend niya. Nasa diary pa rin yung isip ko. Na-feel kong ang swerte namin ni Jen kasi loyal yung mga boyfriends namin sa amin. Naghiwalay na kami ni Jen at pumunta na sa next class namin. Another day, parehong klase. Bored pa din ako. Naalala ko yung mga nakalagay dun sa diary. Naisip ko, paano kaya kung bigyan ko siya ng advice? Pangtanggal boredom na din. Kaya nagsulat ako sa isang page ng diary. Hi, sorry ha. Nabasa ko ng onti tong diary mo. Alam kong mali, pero mas mali yung ginagawa mo. You're being unfair sa ka-relationships mo. So, ma-advise ko lang is, hindi ko natuloy yung sinusulat ko. Dahil tinawag ako ng prof ko, nahuli niya ako, so kinalabas niya tuloy ako ng room. Naiwan ko yung diary sa ilalim ng desk. Sayang, hindi ko natapos. Kinabukasan, andun pa din yung diary. Bala kong ituloy yung sinusulat ko, pero may reply na agad. Hey Anon, iniwan ko tong diary ko to dahil gusto ko malaman ang advice mo. Ikaw lang nakakaalam ng situation ko ngayon. I hope you help me and please don't judge me. Lumipas ang mga araw, palitan lang kami ng messages through his diary. Nalaman kong mahal niya yung girlfriend niya at yung isa pa. Ina-advisean ko siya na dapat mamili na siya. Ilang weeks lang ang lumipas, sinabi niya na sa akin na break na sila parehas. Gusto daw niya akong makita, makausap ng personal. Hindi ko alam pero gumaan na din yung feelings ko sa kanya. Pero may isang problema. May boyfriend ako. Mahal ko yung boyfriend ko. At bakit ko naman ipagpapalit yung boyfriend ko sa lalaking nakilala ko lang dahil sa isang diary? Bes, break na kami ni JC. Kailangan kita ngayon, Bes. Tawali ko siyang naiba eh. Iyak nang iyak yung best friend ko. Sobrang gulong-gulo na din ako noong mga panahong iyon. Si Diary Guy, best friend ko. Nag-away din kami ng boyfriend ko dahil cold at wala na din kaming time sa isa't isa. Gusto niya daw ako iwan. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Friday night nun, na-realize kong, sige, para matapos na ang lahat, imimit ko na si Diary Guy. Monday, iniwan ko yung diary dun kasama ng phone number ko para ma-text niya ako. Nasa malayo pa lang ako nun, nakita ko si JC, yung manlulokong ex ng best ko.
Sobrang inis at galit ang na-feel ko nun. Parehas kaming galit nun. Sinabi niyang mag-e-explain siya. At kaya niya ako minit dahil nakapag-decide na siyang mahal niya si Jen at makikipagbalikan siya dito. Ilang months ang lumipas, nag-usap na kami ng boyfriend ko. At sinabing, aayusin na namin ang relationship namin. Happy na din si Jen dahil sila na ulit ni JC. Nagplano kaming mag-double date at... Bes! I'm so excited! Makikita ko na rin yung boyfriend mo after ng ilang months. See you later! Sobrang excited ako noon. For the first time, makikilala na ng best friend ko ang boyfriend ko. Pagdating namin sa coffee shop, Bro? Ikaw? Ikaw na naman? nabuhos ni Jen yung iniinom niyang coffee nung pinakilala ko sa kanya yung boyfriend ko. Litong-lito ako sa mga pangyayari. Nalaman kong parehas pala kaming niloko ng best friend ko. Naging mag-on pala yung mga boyfriend namin. At ang pinagpalit ng boyfriend ng best friend ko sa kanya, ay ang sarili ko pang boyfriend. Tinadhana kaming maging sawi ni Best. Best friend goals talaga. Pero kahit na ganon, masaya ako dahil kahit wala akong love life ngayon, matibay naman ang friendship namin ni Best. Kahit na nasaktan kami, oks lang, mahal pa din namin ang isa't isa. Kaya sa mga magagwapo ang boyfriend dyan, check din pag may time. So, yun pala ang tragic story nila Ate Gil. Pero best friend goals, in fairness, kahit na totoo yan. naloko. Nakaka-relate talaga siya. Bakit naman may hugot ka? May sarili kang hugot? Hindi, oo, dati. Pero hindi naman, Kwento na yan, Bes. So, ang tawag dito. Basta parang niloko din ako. Pero, yung nakalagay kay sa ate, parang walang family, di ba? Pansin mo din? Wala. Parang more on talagang relationship, friendship, gano'n. Oo, so, hindi natin mamimit yung expectation. So, ako na lang ako na lang mag-aano ng story ko. So, Sige, ayun mo na nga, yan, Bes. habang nung nalaman kong niloko din kami, oo, kasi marami kami. Dinouble pala. Oo, totoo yan. Nalaman ko din na magdi-divorce na pala sila, mama tsaka papa. Kasi, hindi talaga namin ini-expect na, magkaaway sila, ganun. Tapos, parang ang sakit lang isipin. Na Parang sabay yung mga mahal ko sa buhay. nawawala. Oo, nga, masakit yan. Diba parang, so, anong advice na maibibigay natin sa, mga listener natin? About sa story mo, sa story ni Ate. Kasi sa'yo napunta eh. Sa Dalawa. Thank you, Bes. Thank I you. love you. Huwag ka nang malungkot. We're here naman. Sa muna? Kay ate muna. Para sa akin, tama lang na mahalin mo yung kaibigan mo kasi, di ba? Mas mahalaga sila kaysa sa Boyfriend. boyfriend. Di ba? Oo, totoo yan. Baka nga tsaka pa yung mga boyfriend nila eh. Tsaka sa part naman ng story ko, dapat i-cherish natin lahat ng meron tayo. Every moment Oo, must be... hanggat nandyan pa sila. Kasi hindi natin mapipredict kung ano mangyayari sa future, di ba, Bes? Oo. Pero, to end the show, Anong gagawin? may isang song na relate dyan sa story natin. Pare, yun Oo, ba? galing mo talaga, friend. I'm so proud. To end our show, guys, listeners, here's Michael Pangilinan's Pare, Mahal Mo Raw Ako. Pare, mahal mo raw ako. Yan ang sabi mo raw nang minsan ay